Welcome sa ating online streaming. Ngayon po ay mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. Iniimbitahan ko po ang bawat isa na dadako po tayo sa ating pananalangin. Salamat aming Diyos ng marami sa pagkakataong binigay niyo sa amin na makapakinig, makapag-aral ng iyong salita sa araw na ito. Palain niyo po ang bawat isa sa amin, abutin niyo po kami sa aming katayuan sa araw na ito. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, at ang ating pag-uusapan ay ang title is God's Leading to the New Year. Ang ating scripture ay mababasa sa Book of Deuteronomy chapter 31 verse 6 to 8. Ang sabi po dito, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. And Moses called unto Joshua, and said unto him in the sight of all Israel, be strong and of a good courage, for thou must go with this people unto the land, which the Lord hath sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. And the Lord, He it is that go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. So, we are entering this year. At such a time, we need God's guidance and direction throughout the year and beyond. So, andito na po tayo ngayon sa taong 2021 na kailangan po natin ng gabay ng ating Panginoon at saka yung direction throughout the year. Ito pong kwentong ito ay ang Israel ay tumungo po sila sa Promised Land. Kasama po nila si Moses. Then, kinausap po sila, binigyan po sila ng assurance ni Moses. Sabi niya, God's presence is continuous with them. Even after his departure, He will be with thee. So sinabi ni Moses sa mga Israelites na kahit ako'y wala na, hindi nyo na ako makasama. Pero ang presensya ng Panginoon ay patuloy na sasama sa inyo. Gagabayan kayo ng ating Panginoon. Napaka-encouraging na pangako po ng leader nila na binigay, na kailangan lang magpapatuloy at inassure sila sa kanilang spiritual journey kahit hindi nila alam kung ano mangyari sa kanila at hindi nila alam yung pupuntahan nilang lupang pangako. The Lord will direct their ways as we embark on the journey this year, 2021. The same God of Moses who spoke to Israel is speaking us today. At ang mensahe niya ay still the same for all who put their hope and faith in Him. So kung paano sila in-encourage ni Moses, anong mensahe ng Panginoon sa kanila nung panahon nila na sila'y pumunta sa Promised Land. At nangako ang Diyos sa kanila na sasamahan ang mga taong ito. Ganon din sa atin sa panahong ito. Kaya sa umagang ito, meron po akong 4 na bagay na isi-share po. Number 1, He goes before you. We might be facing uncertainty in this year. Hindi po natin alam sa taong ito, 2021, kung ano po yung mangyari sa atin. Hindi po natin tiyak at walang makapagsabi na
meron po tayong magandang buhay, walang makapagsabi na tayo po ay ma-prosper sa taong ito. But the Lord knows. He knows every month, every week, every day of the new year, from January to December. Alam ng Panginoon, siya lang po ang makapagsabi, siya lang ang nakakaalam. He will lead us through even the most difficult territory. Kahit anong sitwasyon meron po tayo, ang sigurado ko lang sa taong ito ay sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Prophet Isaiah pictures the scenario in these words. Ito po yung sinabi ni Isaiah sa chapter 40, verse 4 to 5. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crook shall be made straight, and the rough places plain, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it. Napakagandang pangako dito po sa Isaiah chapter 40. Sabi niya, patagin ang mga burol at bundok at pantayin ang mga baku-bakong daan. Hindi naman po ito literal ang ibig sabihin po dito. Pero pinakita dito ni Isaiah, sinabi niya dito na kahit anong mga bundok ang ating dadaanan, kahit anong burol o bako-bako ng problema, bako-bako ng mga pagsubok, pero hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen po? So ito po yung maganda. Sasamahan niya tayo. He goes before you and me. Mapatid, kahit merong mahirap na sitwasyon, kahit merong problema, pag si Lord naman ang kasama natin, glory to God, ay maganda pa rin po ang ating kalalagyan. Pangalawa, He will be with you. God's presence provides safety and security to His people at all times. Ito po yung isa sa maganda, na ang presensya ng Panginoon ay nagbibigay ng kaligtasan at kasiguraduhan sa kanyang mga tao. So, sa lahat ng panahon, bakit po tayo mangangamba? Bakit po tayo matatakot kung ililigtas naman pala tayo ng Panginoon, kung sasamahan naman pala tayo ng ating Panginoon? Ang sabi po sa Book of Psalm 121, verse 5 at verse 8, the Lord is thy keeper. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. So, iingatan tayo ni Yahweh. Siya ang tagapag-ingat. Siya ang sayo'y mag-ingat saan man naroon. Wow! Glory to God. So, hindi lang tayo sasamahan ng Panginoon. Kung hindi, iingatan pa niya tayo. Napakagandang pangako po ito sa mga anak ng Diyos. Kahit saan tayo naroon o saan tayo magpunta, hindi lang tayo sasamahan. Iingatan niya pa tayo, poproteksyonan niya pa tayo. Sabi po sa Psalm 91, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over you, to keep thee in all thy ways. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Grabing pangako ng Panginoon. Mga kapatid, kahit hindi natin alam kung ano po yung mangyari sa taong ito. Ako, personally, hindi ko rin alam. Basta ang alam ko, yung pangako ng Panginoon ay sasamahan kanya. Iingatan niya tayo. Praise the Lord. So, doon ako, lumalakas ang loob.
sapagkat ang Diyos ang kasama ko eh. Amen po ba? Ang Diyos ang kasama po natin. Itong year 2021 is very challenging year po ito sa atin, mga kapatid, kasi walang makapagsabi kung ano nga po yung ating pupuntahan sa taong ito. Ito na, January, at tumatakbo na yung araw, tumatakbo na po yung linggo, mga kapatid. At napakaganda sapagkat kailangan po nating manalangin lagi. Kailangan po nating tumawag sa Panginoon na tayo po iingatan niya. Of course, nandiyan na yung pangako ng Panginoon, pero kailangan din po nating manalangin lagi na tayo po ay gagabayan niya. He will be with you. Sabi niya, mga kapatid, the presence of the Lord puts the enemy to flight. So, pag ang presence ng Panginoon ay nasa iyo, protektado tayo ng ating Panginoon. Hindi ka basta-bastang galawin. Hindi ka basta-bastang ipapahamak ng panahon, sapagkat kasama mo ang ating Panginoon. Pangatlo po, He will not fail you nor forsake you. When God gives a promise, it is guaranteed. His promise never fails. He watches over His word to perform it. Ito din ang isang maganda, kapatid, pag ang Diyos ay nangako sa atin, nangako po siya na hindi mabibigo. At titingnan niya na ito'y mangyayari at mangyayari sa kanyang mga anak. Ang sabi po sa Book of Matthew, chapter 28, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Praise the Lord. Talagang titingnan niya, sasamahan niya, at makikita niya na ang kanyang pangako ay mangyayari sa atin hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. As long as we remain faithful to the Lord, His presence will never depart from us. Mga kapatid, mga kapatid kong minamahal, ang presensya ng Panginoon ay mananatili sa atin as long na tayo po ay mananatiling tapat sa ating Panginoon. Amen po ba? So, ito po yung challenge sa bawat isa sa atin, na kailangan po tayong manatiling tapat sa Panginoon. At pang-apat po, fear not, neither be dismayed. As a child of God, you don't need to panic as to what 2021 will bring forth. Reject every trace of fear from your heart. Have faith in God's ability to see you through. Totoo po yan sa ating mga anak ng Diyos. Hindi na kailangan na magkaraming. Hindi na kailangan matakot kung ano pong mangyari sa sunod na mga araw sa taong ito. Sapagkat nandiyan naman ang Panginoon, sasamahan naman niya tayo. Alisin po natin yung takot. Alisin po natin yung pangamba at pagdadalawang isip na sinasabi talagang tutuparin ba ng Panginoon ang kanyang mga pangako? Totoo po ba iingatan niya ako? Po proteksyon ng papaano na? Kasi marami na tayong mga narinig na mga balita. Mapatid, bago pa pumasok ang 2021, na kung titingnan mo ay nakakatakot naman talaga. Lalo na pag wala tayo sa Panginoon. Kaya kailangan po nating lumapit sa lahat po na wala pang relasyon sa Panginoon. Ito po yung pagkakataon na hanapin natin at tanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, personal na Diyos sa ating buhay. Ito na po yung chance po natin, mga kaibigan, mga kapatid ko. Ito na po yung ating pagkakataon na lumapit sa Panginoon
Kung tayo po ay hindi pa naging tapat sa Panginoon, ito na rin po yung ating panahon na baguhin po natin. Total, andito na tayo sa bagong taon, 2021. Mga kapatid, kailangan po nating i-revive or ayusin yung ating relasyon sa Panginoon. Simulan na po natin ang taong 2021 na maging malalim po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa mga faithful naman sa Panginoon, praise the Lord. At kailangan din nating magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Fear not, neither be dismayed. You might come across a giant, and many adversaries might be on the way to hinder. You shall not fear them, for the Lord your God, He shall fight for you. Wow, glory to God. So, maaring marami pong mga giant na problema o mga giant na mga pagsubok na tayo dadaanan o mga adversaries sa ating paglilingkod sa Panginoon sa taong ito. Pero ang pangako ng Panginoon, sabi niya, I will fight for you. Oh, glory to God. Mga kapatid, talagang hindi ka pababayaan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Siya mismo ang makikipaglaban para sa iyo, para sa akin, para sa mga anak ng Diyos, para sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. No? Bago ka lumaban, bago ka kumilos, ang Diyos na ang lalaban para sa iyo, para sa akin o para sa mga anak niya. Amen po ba? Napakaganda pong pangako ng Panginoon. Don't be dismayed. Huwag kang mababagabag sa mga pangyayari. Hindi pa ito, marami pa tayong marinig na mga hindi magandang mga balita na nakakatakot. Mga kapatid, ito ay mga panimula lamang na ating maririnig. Meron pang mas mga mahirap, mas mga mabigat. Pero huwag po tayong mababagabag. Kailangan nating magpakalakas. Sabi rito, only be strong and courageous and depend on the strength of the Lord through fervent prayers. So, pag narinig po natin yan, kailangan po nating magpakalakas at magpakatapang. At tayo po ay humingi ng kalakasan sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi kung sa ating sarili lamang ay limitado po ang ating lakas, limitado po yung ating dunong, limitado po ang lahat na meron po tayo. Sa Panginoon tayo tumakbo at lumapit at humingi ng kalakasan sa Kanya. Through prayer, sabi ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ba? Huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay na ating maririnig, ating makikita. Mga kapatid, sa halip tayo po ay manalangin sa ating Diyos kung ano man yung ating mga pangailangan. Hingiin po natin sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? So ito na po yung panahon na yung mga nakikita nating mga negatibo ay pag-pray po natin. Sa halip na tayo po ay maratel, magpanik. Mga kapatid, kailangan nating dumulog sa Panginoon at manalangin na walang patid, sapagkat ang pangako ng Panginoon ay gagabayan niya tayo sa lahat ng panahon. Amen po ba? Andito na po tayo sa challenging na mga araw, sa challenging na mga taon, o sa taong 2021 ay challenging na taon ito. Kaya kailangan natin magpalakasan, kailangan natin magpaalalahanan
kailangan nating magmahalan at kailangan nating maglilingkod sa ating Panginoon ng totoo. Ito po yung aking challenge sa bawat isa, na ang taong ito ay very challenging year sa atin. Pero huwag po tayong mangamba. Huwag po tayong mag-alala. Gagabayan po tayo ng Panginoon. Iingatan niya tayo at poproteksyonan niya tayo sa ating spiritual journey. Andito na po tayo sa taong kailangan po nating magdesisyon kung ano po yung ating gagawin. Kagaya po ng mga Israelite, sa kanilang panahon sila'y pumasok sa promised land na hindi nila alam yung kanilang nilalakbay at hindi nila alam yung lugar na kanilang pupuntahan, although lupang pangako, pero hindi po nila alam kung ano po ang mangyari sa kanila doon. Same as today, mga kapatid, hindi po natin alam ang ating nilalakaran ngayon. Basta alam lang natin na kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo iwan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen po. So, manalangin po tayo ngayon, mga kapatid, at patuloy po tayong humingi ng gabay at protection sa ating Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat ng marami sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Ang pangako niyo sa amin na gagabayan niyo po kami. Sasamahan niyo po kami, Panginoon. At sinabi niyo, hindi niyo kami iiwan. Hindi niyo kami pababayaan. Sinabi niyo sa amin na hindi kami matakot sapagkat ikaw ang lalaban sa amin. Salamat na marami sa araw na ito, Lord God. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng nakapakinig, ang lahat ng nakapanood sa oras na ito. Continue, Lord, to touch them. Lord, elevate their faith in the name of Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa na kami po ay manatiling nakakapit sa inyo, Panginoon, kahit ano ang mangyari at anuman ang mga pangyayari. Purihin ang iyong pangalan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless you, mga kapatid, and see you next week. At ngayong January 16, third Saturday, ay meron po tayong prayer congress sa ating church. So, I invite everyone to come. Mag-start po ang ating prayer ay 9 o'clock ng umaga. Then hanggang hapon na po yun. Siguro mga 2 or 3 o'clock po tayo matatapos. Okay po? So, again, thank you and God bless us all.